Good day mga kahabi! Magandang morning po sa inyong lahat. And this is Weng of RGO Mini Coop at iba pa. And for today's video mga kahabi is update dito sa bukid. Kasi nga, kasi last week, dito ako. First vlog ko yun dito sa bago naming lugar. Ang sitwasyon that time is okay naman. Masigla naman yung mga alaga natin. And yun nga lang, siguro nanibago sa klima dito kasi nga malamig. Hindi naman malamig lang talaga pag kinagabihan. Hindi siguro nakasanayan na, siyempre normal talaga yun na hindi makasanayan ng hayop pag galing sa isang lugar na medyo mainit kahit gabi, tapos biglang ililipat sa lugar na malamig, especially pag gabi na or even pag umaga, pag medyo mahangin, malamig talaga dito sa lugar na to. Kaya ayun, may masamang balita na naman mga kahabi is namatay na naman tayo ng isang hen na chabo. Yung mother of all of my chabos is patay na po. Nung nakarang vlog kasi is andun pa siya, masigla siya, yung pinakamasigla. Nung nabalitaan ko, yung sabi ng papa ko, nung umuwi ako, sabi niya may nangihina na isang hen na chabo. Tapos pagdating ko talaga dito kahapon ng hapon, ayun na, patay na siya dun sa kulungan niya. Ngayon meron na lang tayong tatlong hen na natira. And hopefully sana makasurvive dito sa lugar. Ito okay naman, yung wala namang sakit sila, especially yung mother of all hen, wala naman siyang sakit. Yung binuhat mo nga, mabigat nga kasi mataba. Hindi naman sobrang taba, sakto lang. Kasi nga nililimitahan ko rin kasi nga mahirap na. Yun nga, kagaya rin ng mga alaga nating mga biglang namatay, wala namang sakit. Ayun, but anyway, it is what it is mga kahabi. Wala talaga yung tayong magagawa pag ganun ang nangyayari sa ating mga alaga. But still, move on na lang tayo mga kahabi. And alagaan na lang natin yung mga natitira. And besides, yung ating mother of all chabos is matanda na rin yun kasi nga way back 2020, yun na yung aking chabo noon pa. Yung first pair ko na chabo, hanggang ngayon medyo dumami, pero ngayon umuunti-unti na naman nawawala, namamatay. Pero wala na tayong magagawa makahabi pag ganun ang nangyayari sa ating mga kalaga. But still, move on na lang muna tayo. And for today's video is ito nga, maglilinis tayo ng ating ipot kasi nga medyo madumi na, marami ng ipot. But ang kagandahan lang ngayon mga kabi kasi nga yung mga ipot na hindi na nakokontak sa kanilang pa kasi nga may dropping board na tayo para yun ang pwede nating linisan. Kaya stay tuned mga kahabi. And next naman natin gagawin mga kahabi, tapos ating tanggalin yung mga poop board, tawag mo ano man yun, yung saluhan ng mga dumi ng ating alaga. And yun naman yun ang ating lilinisin kasi nga medyo marami ng ipot. And tips po sa paglilinis po ng yung mga droppings ng ating alaga para maiwasan yung langaw, ilagyan natin ng sabon tsaka yung chlorine para hindi na langawin. Isa yun sa mga paraan para maiwasan yung langaw, lalo na pag ganitong mga lugar, madaming mga halaman-halaman. 100% marami talaga yung langaw pag nakaamoy ng mga mababaho. Yun. Kaya isa yun sa mga tips mga kahabi para maiwasan yung mga langaw.
And madagdag ko lang mga kahabi, no, kasi nga first time ko rin kasi maka-experience ng ganito yung adjustment sa isang lugar. Hindi lang naman para sa ating mga alaga, kailangan pa rin natin, tayo mismo as a breeder is mag-adjust din tayo sa lugar na ating tawag nito, pinaglilipatan ng ating mga alaga. Kasi nga may mga times kasi na iba-iba kasi yung temperatura ng lugar sa kanilang nakasanayan. Kaya nga, isa sa pinakamagandang tips po talaga na if ever na maglilipat man tayo is i-condition po natin yung ating mga alaga. Kagaya ng magpapainom tayo ng mga vitamins and malinis ang yung kanilang katawan, pinapaliguan and condition and magandang vitamina, magandang pagkain na kailangan nila pag sila ay ililipat natin sa isang lugar. Kagaya ko nga, always naman ako nagpapainom ng vitamins and okay naman yung kanilang pagkain na mixture. Kaso nga lang, may mga pagkakataon talaga mga kahabi na ganito, may mawawalan tayo talaga ng alaga. Kaya nga, isa sa mga dahilan kasi yung nanibago sila sa isang lugar. Nanibago kasi nga iba yung temperatura, kaya ganun talaga ang nangyayari. At pag hindi nila nakayanan, may mamamatay talaga. Kagaya nga rin nga ng isa kong alaga rito na tawag nito magnolia line na silky, nabulag na talaga yung I'm not sure, hindi ko pa naman na-check. Kasi yung isa doon, nabulag na talaga yung kabila niyang mata. Nung pagbalik ko na naman dito, parang parang may something sa mata niya naman niya na nakatabo, ang tawag nito, nakaharang, kaya hindi na siya nakakakain. Siguro mga 1 week na hindi siguro ito kumakain kasi nga yung kabilang mata niya kasi may nakatabo na. Kaya mamaya i-check ko kung anong pwede natin gawin. Baka may mga mucus lang na tumigas, kaya yung mata niya nakagano na, naka-close. Kaya nga, best tips talaga mga kahabi, wag po nating iwala yung mga vitamins nila. Kasi nga, pag ganun, mas malala talaga ang nangyayari sa ating mga alaga. Kahit nga ako nagba-vitamins, ngayon, meron talagang mga nawawala at namamatay at nanibago sa lugar. Kaya ngayon araw is magpapainom tayo ng vitamins sa kanila. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kahabi. Ayan. Actually, bulag na tong kabila yung mata. Ngayon, ito, ayan, parang nagmumuta lang siguro. Sana nga lang nagmuta lang kasi tatanggalin natin kasi parang 1 week na ito hindi ata kumakain. I'm not sure kung 1 week na. Kasi nga wala naman, hindi ko alam kung hindi ko naman sila pwedeng utusan na kung ano, kasi nga wala nga ako dito palagi every weekend lang. And napainom ko na rin sila ng vitamins. And ito nga, tatanggalin natin to. Hopefully sana is dumi lang talaga to para naman ay gumaling. Mataba naman sila, yun nga lang, ito nga may mga ganito. Hopefully sana is ano lang. Kaya ayun mga kahabi, best tips talaga is vitamins and good food po para sa ating mga alaga. And tawag nito yung painitan sila.
Ayan. So ayun na nga mga kahabi, sana'y kapulutan yung kaunting kaalaman yung ating vlog this morning. And kanina nga is natanggal ko na yung ano sa mata niya, mucus siya. Kasi kapag may mga ganung mucus, cause siya ng bakterya. Kaya nilagyan ko na rin ng gamot yung kanilang tubig na antibacterial. And then maya maya pag hindi na masyadong actually maganda yung araw ngayon, ayan. And yung area. Maya maya mga kahabi is i-free range natin sila, pero sa ngayon hindi ko muna sila ilalagay kasi ngayong mga damo sa paligid is medyo basa pa. Kasi nga dala ng lamig kagabi, nagkahamog kasi medyo malapit tayo sa bundok. Ayan. Bundok na yan. Doon sa kabila naman hindi natin makikita kasi nga doon yung Mount Matutum dito sa Mindanao. Ayan. Medyo ano pa kasi basa yung mga damo-damo. So hindi pa natin ilalagay kasi malamig. And mababasa sila. And hopefully sana ikapulutan yung kaunting aral mga kahabi. And maraming salamat po sa mga bago at dati pa nating mga subscribers, and sa mga baguhan naman. And please don't forget to like, share, and subscribe mga kahabi para maging updated pa kayo sa mga update natin dito sa ating minikop. Kaya so nga lang minikop na talaga siya literal kasi umuunti-unti yung ating mga alaga, but still huwag tayong susuko, patuloy lang tayo sa ating mga hobby na kinahihiligan, although masakit na mawala ng mga alaga. But it is what it is. Nangyayari talaga yung ganung mga bagay. But now, maraming salamat po sa inyong lahat mga kahabi sa patuloy niyong pagsuporta sa ating minikop. At lagi nating tatandaan na walang magiging isang kaygo, isang tuka. Kung ikaw ay matyaga, always may nilaga. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam. Ito na po sila lahat guys. Free range sa bago nilang place. Yan. Is may mga nakakain sila mga damo, tsaka mga insekto. Ayan, o diba? Yan yung ating chabu, yung ating bulkuchin, silky, tsaka yung ating mga sirama. Ayan. Yung tatlong sisiw ng sirama, tsaka yung tatay nila. Kasi yung nanay nila niyan is naglilimlim, pero yung itlog na nilimliman, mga itlog nito, itlog ng ating kutsin. Ayan. Doon sa bahay sa old. Ayan. Hopefully sana may mapisa doon kasi nga mamaya pupunta rin ako doon at i-check ko baka meron ng nabuong mga itlog. Ayan. Ayan sila. And thank you mga kahabi.